your Vice Chairperson ng Blue Ribbon, and join you along with our colleagues in our pursuit for justice and accountability. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control. Ang meron tayo ay floods na out of control. Kapabayaang out of control, bastusan na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents at legislators, lahat po ay dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero wag po haluan ng bastusan at gatasan. Paano uunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng iilan? Ang daming Pilipino na nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong madalas na naman ang pag-ulan, isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike 1, strike 2 pa ang sa kaban ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananamantala. Nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. This is not just corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na 1/3 lang po ng budget ng DOH ay ang 1/3 lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of Republic Act 12076 or isang co-author din po, ang principal sponsor niyan si Senator Jinggoy Estrada, or ang Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH, priority nyo naman po ito, batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna ninyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers, kung binigyan nyo po ng prioridad, ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kaban ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August to be exact,
during a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Filipinos. Mula noon hanggang ngayon, galit po tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang lahat ng kalokohang ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this mess. Meron lang po akong katanungan kay Sara Diskaya. You have few minutes already na natitira. Opo, sir, bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood controls na nakuha niyo sa gobyerno? Metro Manila in particular. Hindi na sa from 2022 to 2025. Lahat na po. Ngayon, 138 projects. Metro Manila. All over. Tingnan niyo muna yung video ito. May baha. Quick lang po. Napanood niyo ba yung video yan? Ngayon lang po. Habang may involved sa construction ng flood controls ay sandamak ang masasakyan katulad mo, 28, 26 o 40, ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan at talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyan yan, kaisa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang... Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of facts being spread on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are masters of lies and half-truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga projects. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations.
24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa, I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. At hindi rin po ako nag-i-intervene on behalf of any business entity. Nag-warning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga name dropper. I observe delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hindi ko po yan sasayangin. At hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Pero lahat po ng bansa kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang pong gawing gatasan. Tulad ng LCAC, kailangan ng development sa bundok noong panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay at marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentive sa barangay. Maganda po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, sinisibak niya po pag naamoy niya na merong korupsyon. Thank you, Senator Bong. Actually, I have given you 11 minutes already. Sir, closing na lang po. Naniniwala po ako na ang paglilingkod sa bayan ay dapat may kasamang integridad at pananagutan. I assure the public that I have nothing to do with these transactions and I remain firm in my commitment to transparent and honest service. I am for accountability. Let me repeat, let us make accountable for all those responsible for all this mess. Panagutin natin sila. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Ikaw na ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just like to ask if yung po mga pinatawag natin kanina na binigyan yung deadline na 10 a.m. Andito si engineer, si for DE Henry Alcantara. Is he here? Si Bryce Hernandez po. Dumating na po ba?